Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mike Romero. Magandang balita ito kung totoo. I'm not sure gaano katotoo itong post na ito. Basahin ko lang. The Supreme Court issued an order that the arrest warrant against Senator Bato de la Rosa cannot be implemented because the matter must first be decided by the Supreme Court of the Philippines. So ito, mayroong pinos na parang quote from the Supreme Court Chief Justice. Hindi nila pwede i-take effect agad ang arrest warrant. Picture ni Chief Justice Gismondo. Naglabas ng kautusan ng Supreme Court na hindi maari basta i-implement ang arrest warrant kay Senator Bato dahil kailangan umano itong dumaan muna sa proseso. Kailangan umano itong desisyonan muna ng kataas-taasang hukuman ng korte. So, nag-research ako, tinignan ko sa other sources. Wala namang ibang sources na nagsasabi nito. Kaya I am not sure kung totoo ba na may order. Ang alam ko lang na order is yung guidelines na ipinalabas ng Supreme Court. Guidelines. Na ang sinasabi sa guidelines ay ito nga, yung extradition ng isang Pilipino is not an executive function or executive decision. It is a judicial function. Ganon ang pagkasabi sa guidelines ng Supreme Court. Baka itong guidelines ng Supreme Court ang basis ni Mike Romero na nag-post nito. But mas maganda sana kung mayroon pang ruling, hindi naman ruling siguro. Paano ba ito? Kasi meron ng petition si Senator Bato sa Supreme Court tungkol sa arrest warrant na kung totoong meron, pwede bang i-direct ng Supreme Court ang DFA, DOJ para ipakita yung totoong warrant of arrest. Kaya lang, hindi pa nagdesisyon ng Supreme Court, pinapa-comment lang ang mga respondents. Basta I'm sure, hindi papayagan ng Supreme Court na basta-basta na lang paglabas ng warrant of arrest dadakpin na si Senator Bato na walang assurance na hindi siya dadaan sa korte. Kaya ngayon, hindi ko masisi si Senator Bato na nagtatago. Panigurado lang. Sa BICAM conference, dapat nandun siya. Simula kahapon, ngayon magtutuloy mamayang alas 2. Tinatawagan daw siya ni Senator Gatchalian, kaya lang wala, hindi siya matawagan. I think 2 days ago parang nagparamdam, nagpost siya ng picture na yung hawak-hawak niya yung apo niya. Baka kalit lang, kalit, ano ba yung kalit, yung biglaan lang dalaw, na miss niya siguro ang kanyang apo kasi parang bagong panganak pa yung apo niya, hinawakan niya. Siguro sandali lang yun. Kaya lang ipinost niya. Alam niyo, kaming mga seniors, napaka-importante ang mga apo. Mas mahalaga pa ang apo kaysa mga anak. Kaya naintindihan ko si Senator Bato na nag-post siya ng picture na kanlong-kanlong niya ang kanyang apo. Okay, so balik tayo sa issue. Pagdating ng warrant of arrest na tingin ko meron yan, kasi si Attorney Rocky nang nag-warning kay Senator Bato na huwag kang pahuhuli sa gobyerno, magpaposas ka na sa korte. Sabi naman ni Senator Padilla, huwag kang mag-surrender sa mga banyaga, foreign power, magtago ka. Kung ako si Senator Bato, magtatago rin ako. Kasi walang assurance Senator Cayetano, ganun din ang punto niya na kung sana meron lang firm assurance ang
administrasyong Marcos na dadaan sila sa korte, sabi niya, kami na sa minority bloc ang kakausap kay Senator Bato na magpakita. Wala tahimik sila Kaya ako wala na akong tiwala dito sa administrasyong ito pagdating sa bagay na ito kasi nagawa na nila, yan na, dating presidente. Highest presidente nakatanggap ng highest approval rating pag alis niya sa pwesto, 88%. Tapos nakaya nilang gawin na ikidnap. So kung ginawa nila na yan kay PRRD, sigurado gagawin din yan kay Senator Bato. Kaya to me, opinion ko lang ito, tama lang yung ginawa ni Senator Bato na nagtatago. Ito naman ngayon si John Vic Remulla, nakakatawa. Talagang very confident din talaga itong si Secretary John Vic. Sabi niya na, minomonitor namin si Bato. Alam namin kung nasaan siya. The moment na darating na yung warrant of arrest, handa na kaming dumampot sa kanya. Wow, di ba? Ang galing. Parang yung kapatid din niya, si DOJ Secretary Remulla, no? Ganyan din ang mga payag niya kay DG Bantag. Ngayon, sobra 3 years na, wala pa rin, hindi pa rin nila mahuli-huli si DG Bantag. I don't know kung I'm sure nasa Pilipinas lang si DG Bantag, nasa isang lugar na maraming nagmamahal sa kanya na hindi siya tratraidorin at itatago siya. Yun ang pagkakalam ko. Kung saan lugar yun, wag ko na lang akin lang yung total personal evaluation ko lang yun kung nasaan siya. Ano pa? So, good luck sa gobyernong ito kung paano nila huliin si Senator Bato. Sana naman susunod kayo sa batas. Paano yan? We can bend the law. Anong sabi ng ombudsman ngayon? Yeah, we can bend the law. So wala na. Kaya hindi na sila magtiwala sa gobyerno ito dahil pwedeng i-bend the law, depende sa gusto nilang mangyari. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Dire sa area sa kapihan ni Elvin, so mag-spray siya. So muna ni ang itsura sa kapi ni Elvin nga kuan na tulo na kabulan. So maayo gyud ang mga tubo ko. Gawas nga hinlo tambok pod ang kapi ni Elvin ug maayo gyud ang tubo. Ug karon naman sa pag-spray so mag-abono. Will grow lang sa kung tulo na kabulan will grow ang ginabono sa kape. Muna ni ang itsura sa kabulan. Gawas nga hinlo nindot pod ang tubo. Muna ni kilo agon sa kapihan ni Elvin nga 300, so hinlo gid kaayo sa Ginoo sa nagsuporta sa kape nga makadugang pa ko tanon ay kulang ko kape doon na 600. oo Ay kulang pa pagpananom sa kape aron mawas ko sa kalisod. oo so kining imo so magdugang pa ka Mudugang pa ko kay 300 pa man ikapunuan. May
igunta nga 600. Hinaot nga magpadayon ang pagsuporta sa pananom sa kape. So salamat kaayo.